Ayan, gawa tayo ng sourdough bread, guys. So, 17 days yung nangyari sa akin para maging active yung sourdough starter ko. Ako kasi wala akong sinusunod na ratio. Ang dami ko pinanood na video, mga TikTok videos, YouTube, and Facebook na mga gumagawa ng sourdough. Pag ang dami mong pinanood, naghalo-halo mga information, mas lalo ka nako-confuse kung paano yung tamang technique, paano yung method, kung ano yung tamang ratio. So, ang nangyari, wala akong sinunod. Pero nung napanood ko si Gluten Morgan, majority ng mga method niya, yun yung sinunod ko. Kasi hindi siya nag-measure ng starter niya. Parang finifeed lang niya, ina-eyeball lang niya. So 17 days nangyari sa akin para maging active yung sourdough starter. So ginawa ko na siya ngayon, nag-practice ako. First time ko gumawa ng sourdough. Yung recipe nito, 100 grams ng sourdough starter, 350 grams ng water, tapos 500 grams ng flour. Ang gamit ko dito, bread flour. Pati yung sa starter, bread flour yung ginamit ko. And then 10 grams ng salt. Actually si Gluten Morgan, meron siyang app sa Play Store or sa iOS na baker's percentage. Nako-compute na niya yung kailangan mong amount ng flour, ng water, ng yeast, and saka ng salt. Depende sa kung gaano kalaki or gaano karami yung gagawin mong sourdough. So after ma-incorporate natin or after malagay lahat ng ingredients dito sa ating sourdough, minix lang siya. Roughly mix lang until wala ng flour or dry na flour na makikita sa bowl. Basta maghalo-halo lang siya. Hindi mo kailangan masahin. Tapos, i-cover natin siya and nirest ko for 2 hours. Ayan, based kasi sa video ni Gluten Morgan, 2 hours yung ginawa niya. Kasi yung sa ibang napapanood ko na gumagawa ng sourdough, nire-rest nila for 30 minutes, tapos ini-stretch and fold, and then another 30 minutes of resting, and then stretch and fold ulit, and then another 30 minutes. So ako kasi yung nung ang dami kong iniisip. So gusto ko isang gawaan lang. So sinunod ko si Gluten Morgan. 2 hours, saka ko siya in-stretch. So ang ginagawa ko dito, ang tawag dito is Rubod method, wherein yung parang gently incorporate natin yung mga ingredients, and as well, binibigyan natin ng stretch or tension yung dough para mas ma-develop yung gluten. Yan. Ito, nakuha ko lang siya kay Gluten Morgan. So ginaganyan ko lang siya for about 2-3 minutes. Medyo masakit sa kamay Pero yan, nade-develop na. Maganda na yung dough natin. Kumikinis na. And nakikita natin na ang lambot na niya. Tapos meron na siya mga air pockets na natatrap sa loob. So maganda siya. Tapos nirest ko for 2 hours. Tapos binasa ko lang yung kamay ko. Tapos i-stretch ko siya. Ang sabi kasi ni Gluten Morgan, dapat 4 hours to, yung bulk fermentation. Pero halfway through, so mga 2 hours, i-stretch lang natin siya ng 4 times para lang magkaroon ulit ng tension and mas lumakas yung ating dough. So after nyan, i-cover natin and yun ay final bulk fermentation ng another 2 hours. And then pagkatapos nyan, saka natin siya ipoporma ng pa-sourdough. So cover lang natin and rest for another 2 hours. So ginaganyan lang siya, stretch and fold. Actually medyo takot pa akong hawakan siya, no? Kasi medyo hindi pa sanay yung kamay ko. So nag-iingat lang ako. Ayan, ano na siya, after nung bulk fermentation natin. And since wala akong baniton, yung pinaglalagyan ng sourdough, nag-improvise na lang tayo. Meron akong casserole dito. So nilagyan ko na lang siya ng katsa or cheesecloth. And then i-flour natin yung surface. Gamit ko dito ulit bread flour lang. Nakabili ko sa Landmark ng artisan bread flour, yung ginamit ko kanina. So yun yung ginagamit ko. Yan, so transfer na natin sa ating floured surface. Medyo ingat lang din para hindi natin madigas or ma-deflate yung dough natin or mag-pop yung mga air pockets na din-develop natin ng ilang oras para hindi masayang yung effort natin sa paggawa ng sourdough starter. So ganyan lang siya, tapos on the floured surface, isi-shape lang natin siya ng medyo pa-rectangle. Again, very gentle lang ang paghawak sa kanya.
Tapos ifo-fold natin in half. Yan, from the top, fold, and then another fold sa ilalim. Ayan, so pagkatapos yan, iro-roll naman natin siya ng parang pa-sausage. Yan, very ano lang, very maingat lang. So yan na siya. Tapos sa isang video, sa ibang gumagawa ng sourdough, ginagawa nila yung ganito na iniikot-ikot nila. Mas mabilis kuminis yung surface ng ating dough. So as well as na-stretch pa natin yung gluten niya. So pagkatapos ito, ilalagay ko na siya dun sa ating improvised na baneton. Tapos ire-rest natin, cold proof yung tawag sa kanya. Ire-ref natin overnight. Then saka natin i-bake the next day, which is gonna be tomorrow. I-bake natin and matetest na natin yung ginawa nating sourdough. And very positive naman ako na feeling ko magiging successful siya kasi by the look and by the feel nung dough na to habang ginagawa ko siya. May mga nakikita akong bula-bula, yung mga yan. Yan yung mga parang yung mga air pockets and very fluffy yung dough natin. Yan, cover ko lang and rest natin overnight. And excited na ako for tomorrow para ma-bake siya. Practice lang to, gagawa tayo ng proper video soon. Yun lang guys, bye!